Sinadya nga ba ang pagkamatay ni former President Ramon Magsaysay? Nothing is really impossible. Mga kaibigan, ang Ramon Magsaysay incident ay isa sa pinakasikat na conspiracy theory dito sa Pilipinas. Sinasabi ng ilan na ang pagbagsak ng kanyang sinasakyang eroplano noong March 17, 1957 ay hindi aksidente kundi isang assassination upang siya ay mapatalsik sa pwesto bilang presidente. Ang tanong ay paano nabuo ang teoryang ito? Mga kaibigan, noong 1953 presidential election dito sa Pilipinas, nakakuha si Ramon Magsaysay ng 68.90% na boto laban sa katunggali nitong si Elpidio Quirino ng Partidong Liberal, na dahilan upang siya ang maging ika-7 presidente ng Republika ng Pilipinas. Ayon sa iba't ibang dokumento at mga ulat patungkol sa pagkakaluklok sa administrasyon ni Magsaysay, inilarawan ito bilang ang tunay na golden era ng Pilipinas dahil noong mga panahon daw na yun ay napaka-smooth sailing ng kanyang pamamalakad at halos zero corruption ang nangyayari sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Isa nga sa pinakasikat na achievement ni Magsaysay ay ang paglaban at pagpapahinto nito sa Hukbalahap Rebellion na noong mga panahon na yon ay isang malaking national threat sa ating bansa. Nagawa niya ito nang hindi ginagamitan ng dahas kundi sa paraan ng pakikipag-usap lang at sa loob lamang ng 4 na buwan, May 17, 1954, ang leader ng Hukbalahap Rebellion na si Luis Taruc ay kusang sumuko sa mga otoridad na siyang naging hudyat ng katapusan ng komisyong ito. Sobrang malapit ni Magsaysay noon sa mga Pilipino, lalo na yung mga nasa laylayan, na binigyan niya pa nga ng mga ektaryang lupa ang mga magsasaka at gumawa ng isang health unit system para sa mga lugar na mahirap puntahan o yung mga remote areas. Malaki rin ang naging ambag niya sa pagbuo ng SEATO o Southeast Asian Treaty Organization na ang layunin ay matigil ang komusyon ng mga komunista sa buong Asya. Siya rin ang kaisa-isang presidenteng nagbukas ng pinto ng Malacanang para sa mga Pilipino dahil naniniwala ito na ang palasyo ng Malacanang ay pagmamay-ari daw ng bawat Pilipino na binansagan pa nga siyang champion of the common man. Integridad at pagiging tapat, ito ang dalawang pinakaminahal ng tao sa kanya, tulad ng hindi pagtanggap nito ng special treatment at hindi paggamit ng kaban ng bayan para sa pansarili niyang mga luho. Ilan lang to sa listahan ng napakarami niyang accomplishments sa loob at labas ng ating bansa na may ginawa pang ang parangal na binase sa pangalan niya, ang Ramon Magsaysay Award na binibigay sa mga taong nakitaan ng kadakilaan sa paglilingkod sa mga mamamayang Asyano, anuman ang lahi, kasarian o relihiyon. Kung iisipin ay talagang maganda ang kalagayan ng Pilipinas noong siya pa ang nakaupo, kaya naman nagulat ang buong bansa sa balitang na aksidente ang kanilang Pangulo na siyang nagresulta ng kanyang kamatayan. Ngayon mga kaibigan, ating pag-usapan kung ano nga ba talaga ang nangyari. March 16, 1957, dumating si former President Ramon Magsaysay sa Cebu upang magsagawa ng isang speech para sa USAF o United States Army Forces in the Far East na naganap sa University of Cebu. Noong gabi na yun ay pinaunlakan din nito ang presidential welcome na ginanap naman sa bahay ni former Senator Sergio Osmeña Jr. Isang normal at tahimik na selebrasyon ang nangyari hanggang sa sumapit ang hating gabi kung saan nagpaalam na si President Magsaysay na umuwi na papuntang Manila. Sinamahan at hinatid pa nga siya ni former Senator Sergio Osmeña kasama ng iba pang mambabatas sa Lahug Airport. Ang eroplanong sinakyan niya na presidential plane Douglas C-47 ay brand new, bagong-bago galing sa Amerika, kaya naman kampante ang lahat na magiging ligtas ang kanyang biyahe. Alauna ng umaga nang mag-take off yung eroplano at wala pang 20 minuto ng paglalayag nito sa himpapawid, bandang 1:16 AM ay nakarinig ng malakas na pagsabog ang mga lokal ng Mount Manunggal sa Balamban, Cebu. Kinaumagahan ay agad itong pinuntahan ng mga residente at doon ay natagpuang wasak ang eroplanong sinakyan ni President Magsaysay at nakilala lang na siya ang isa sa mga biktima dahil sa suot-suot nitong presidential watch. Ayon sa investigasyon ay nagkaroon daw ng metal fatigue yung eroplano na dahilan upang maputol ang drive shaft nito at mawalan ng power yung makina na nagresulta ng aksidente.
Ang paliwanag na to ay ipinagtaka ng mga Pilipino noong mga panahong yun dahil gaya nga ng sabi ko kanina, yung eroplano ay bagong-bago at imposible ring hindi sila nag-conduct ng safety check bago ito pinabiyahe. Ayon sa ilang teorya ay baka raw sinadyang pasabugin ang eroplanong sinasakyan ni Magsaysay, ngunit hindi rin ito napatunayan lalo pat walang sharpnels o bakas ng bomba ang natagpuan dun sa eryang binagsakan ng eroplano. Kahit pa ganun ay kumbinsido pa rin ang karamihan na may foul play nga talagang nangyari sa insidenteng ito dahil gaya nga ng sabi ko sa unang parte ng video, almost 0% corruption ang ating bansa noong termino ni Magsaysay na bumuo ng palaisipan sa mga tao na baka raw may mga matataas na tao sa iba't ibang sangay ng gobyerno ang nagtulong-tulong at pinagplanuhan talaga ng maigi ang nangyaring aksidente dahil nga sa hindi sila makapagbulsa ng kaban ng bayan. May isang teorya pa mga kaibigan na nagsasabing ang totoong responsable raw sa pagkamatay ni Ramon Magsaysay ay ang mga Amerikano. Ayon sa teoryang ito, noong nangangampanya pa lang si Magsaysay ay kasalukuyan daw itong puppet ng CIA o Central Intelligence Agency at sinuportahan at pinondohan din siya ng todo ng mga Amerikano laban sa katunggali nitong si Elpidio Quirino sa kagustuhan nilang makontrol si Magsaysay at buong Pilipinas. Kaya lang noong nakaupo na si Magsaysay sa pwesto ay tila tinabla niya raw ang mga Amerikano at hindi sumunod sa mga patakaran, hiling at naging usapan ng mga to na dahilan upang siya ay iligpit nila ng malinis at walang ebidensya na magtuturo pabalik sa kanila. Maliban sa mga Amerikano ay may iilang tao rin sa gobyerno ang naging primary suspect sa hinihinalang foul play sa pagpanaw ni Magsaysay. Pero gaya ng mga naunang teoryang binanggit ko ay wala rin ni isa sa mga to ang napatunayan. Gayunpaman, ayon pa rin sa ilan, ang mga teoryang ito raw ay hindi imposible dahil noong taon din na yon ay isinapubliko ni Magsaysay ang kanyang planong tumakbo uli sa pagkapresidente noong November 12, 1957. Dahil sa balitang to, naging kapansin-pansin sa mga Pilipino ang suportang ipinakita nila kay Magsaysay hindi pa man nagsisimula ang pangangampanya at talagang kitang-kita na malaki uli ang tsansang manalo siya dun sa eleksyon. Kaya naman, tunay na nakakapagtaka ang biglaan nitong pagpanaw 7 buwan bago mangyari ang 1957 presidential election na siyang pinagtagumpayan naman ni former President Carlos P. Garcia bilang ang ika-8 presidente ng Republika ng Pilipinas. My sole determination is to be president for the people. Mga kaibigan, sa panahon natin ngayon ay tila ba unti-unti nang nakakalimutan ang ilan sa mga mahalagang bagay sa ating kasaysayan, kagaya na lamang ng pagkakaroon ng bansang Pilipinas ng isang magaling at tapat na presidente. May ilan sa mga kabataan ngayon ang hindi na siya kilala, may ilan naman sa matatanda ang tuluyan na siyang kinalimutan, at nakakalungkot lang na hanggang ngayon ay hindi na resolba ng maayos ang biglaan nitong pagkawala. Inuulit ko, ang ating mga napag-usapan sa videong ito ay pawang mga teorya lang galing sa iba't ibang tao na akin lang pinagsama-sama at ibinahagi sa inyo, lalo na para sa mga kaibigan natin dyan na mahilig talaga sa mga palaisipang bagay tulad nito. Kung meron kayong suggestion sa gusto nyo pang pag-usapan natin sa susunod, ay ibahagi nyo ito sa comment section upang ito ay ating mapagkwentuhan. At ano pa man mga kaibigan ay wala pa ring sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.